Dahil sa sobrang kalasingan ko, hindi ko na napigilan ang ng aking mga kaibigan sa loob ng tent dahil dito ay Dear Ate Vine. Ako si Melanie, 27 taong gulang at hanggang ngayon ay dalisay pa rin ang aking buhay, walang asawa at puno pa ng mga pangarap. Noong una nang imbitahan ako ng aking mga kaibigan para sa isang night swimming, agad akong pumayag. Akala ko ay isa lamang itong simpleng pagkakataon para magliwaliw, magtawanan at makasama ang mga taong matagal ko nang kilala at itinuturing na parang pamilya. 10 kaming lahat na pumunta, 5 kababaihan kabilang ako, at 5 kalalakihan na matagal na rin naming nakakasama at pinagkakatiwalaan. Masaya ang lahat noong una. May mga kwentuhan, tawanan, at inuman sa tabi ng dagat habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting gumaan ang aking pakiramdam dahil sa dami ng nainom na alak. Ang aking isip ay lumabo at ang lakas ng aking katawan ay unti-unting nawala. Sa gitna ng kalituhan at pagkahilo, tinala ako ng 5 lalaking aking inakala na mga kaibigan sa loob ng isang tent na nakatayo, malapit sa pampang. Doon sa ilalim ng dilim at tahimik na gabi, ang mga taong aking pinagkatiwalaan ay biglang naging mga halimaw. Wala akong nagawa, wala akong maibigay na pagtutol, masyado akong mahina. Kaya ginawa nila ang lahat ng kanilang gusto na may pagkalito at hindi ko maunawaan kung bakit sa akin nila ito ginagawa. Ang bawat sandali ay puno ng takot, sakit, at pagkabigla, habang ang ingay ng alon sa labas, ay tila nagtatakip sa lahat ng aking daing at paghihirap. Nang matapos ang lahat, naiwan akong nakahiga sa loob ng tolda, puno ng dumi at luha, habang ang aking puso ay parang dinurog ng lubusan. Nang makalabas ako at makita silang muli na parang walang nangyari, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ang unang pumasok sa aking isip ay kahihiyan, isang bigat na parang nakadagan sa aking dibdib. Paano ko sasabihin ito sa iba? Paano ko haharapin ang mga tao kung malaman nila? Natatakot akong maging usap-usapan. Natatakot akong ituro ng mga daliri. At higit sa lahat, natatakot akong makita ang pagkadismaya sa mga mata ng aking mga magulang. Sila ang nagpalaki sa akin ng may dangal at kabutihan. At ayaw kong maging sanhi ng kanilang pagdurusa o pagkabigo. Kaya naman nagpasya ako. Itatago ko na lamang ito. Iimbak ko ang lahat ng sakit at alaala sa loob ng aking sarili. Para sa aking katahimikan. Para hindi ako pag-usapan. At para manatiling mataas ang pagtingin ng aking mga mahal sa buhay sa akin. Ngunit ang katahimikang inaasam ko ay hindi dumating. Sa bawat pagkakataon na nakikita ko sila, mga taong tinawag kong kaibigan, bumabalik ang lahat. Bumabalik ang sakit na parang sariwa pa rin ang sugat, bumabalik ang galit na parang apoy na laging handang sumiklab, at bumabalik ang alaala ng gabing iyon na tila ba nangyayari muli sa aking harapan. Ang bawat ngiti nila, ang bawat salita nila, ay parang mga patalim na tumutusok sa aking puso. Araw-araw tinatanong ko ang aking sarili kung tama ba ang ginawa kong pagpapasya. Sinasabi ko sa sarili ko na ginawa ko ito para sa kapayapaan. Ngunit sa katotohanan, ang aking kaloob-looban ay puno ng gulo at paghihirap. Araw-araw, inuulit ko sa aking isipan. Bakit ako? Bakit sila? At hanggang kailan ko ba itong kayang dalhin ng mag-isa?